Magandang umaga po. Good morning. So, isa pong magandang pagkakataon sa atin na patuloy nating makita yung umaga ay laging maganda. So, sana yung kagandahan ng araw ay ganoon na rin po ang pagtingin natin sa bawat individual. Maganda na rin po. Amen po ba? Amen. Nyo nga po yung katabi nyo. Nagbago na ba ang inyong paligid sa kanila? Maganda na po ba talaga yan? So, kasi po pinag-uusapan po natin sa ating tema ngayong umaga, it's all about transformation. Ayan, sa bahagi ng ating mission, advocating community transformation. Hindi po tayo pwedeng maging representative ng pagbabago kung tayo mismo hindi nagbabago. Tama po ba? So, sabihin mo sa katabi mo, kapatid, bago ka na. Hindi ka pa rin niniwalang nagbago na yan, sabi mo kapatid, magbago ka na. So ito po yung katotohanan. That is a manifestation of being reconciled in Christ. Na tayo po ay tunay ng binago ng Panginoon. Amen po ba? So, ang tema po natin ay reaching people for Christ. At ano pong manifestation ito? Yung tinatawag nating spiritual manifestation na nangyayari sa tao na inabot ng biyaya ng Diyos. Sa tao na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Sa tao na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Ano po ang nangyayari? Yung tinatawag na spiritual manifestation. Yan po ang titingnan po natin sa talata natin pong pag-uusapan ngayon. Kasi po yung tema natin, spiritual manifestation, transformation of lives. So, normal at natural po na isang mananampalataya na nakakilala kay Kristo ay tunay nga pong bago na. Amen? Ito po ang problema natin kasi iba-iba yung ating pagtingin sa tinatawag na bago na. Yung iba bago na, nagbago yung kilay. O yung iba bago na dahil nagbago ang kanyang pagtingin sa kapwa. Yung iba naman nagbago ang pagtingin sa sarili. Ang kala niya ay sobra siyang ganda. So, nagbago ang pagtingin. So dito po, pag-usapan natin based sa talata natin ay spiritual manifestation, transformation of lives. At naniniwala po ako, at sana naniniwala din kayo, na naranasan natin ang pagbabago ng Diyos. Amen? Amen? Pray muna tayo. Amang banal, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa habag at sa biyaya mo. Salamat sa katotohanan. Ikaw po ang nagtuturo sa amin. Ikaw po ang nagbukas ng kaisipan namin. Ikaw rin po ang patuloy na gumagabay sa amin upang ang amin pong mga struggle sa buhay na ito malagpasan po namin upang makita mo buong buo sa aming pagkatao ang tunay na pagbabago. Salamat po sa habag. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang umagang ito. Ang salita mo ay patuloy namin maunawaan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. So tingnan po natin yung talata na ating pong babasahin at pag-usapan. Pero simulan po natin sa verse 17. Ulitin lang po natin ang pagbasa para along the way po ay makikita natin yung bibigyan natin ng diin ayon sa pinatawag natin pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Pwede po bang pakibasa sa atin yung verse 17 and verse 18? 1, 2, ready, go. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. In verse 17, naglinaw po na sinasabi, in Christ, He is a new creation. Sino yun? Yung sino man na nakay Kristo. Siya po ay bago na nilalang. At ang emphasis pa ng paliwanag, the old has passed away. Behold, the new has come. So, hindi po sinasabi pinag-usapan dyan kung nagbago yung mukha mo, nagbago yung katawan mo, kundi ang pinag-usapan dyan kung sino yung likas ka sa harapan ng Panginoon, isang dating makasalanan, ngayon pinatawad ng kasalanan mo. Ikaw na dating walang magandang pagtingin sa sarili, dahil parang ang tingin mo ay wala kang kakayanan, ngayon binago na ng Panginoon. Nauunawaan mong meron ka ng kakayanan.
Tama po ba? Dati ang tingin mo sarili, masyado kang insecure. Ngayon, binubura ng Diyos yung insecurity dahil binago ka na ng Panginoon, nakikita mo ang tunay na plano at kalooban ng Diyos. As being created by God, hindi ka baliwala. So magandang pagtingin ito sa ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko, and the old has passed away, behold, the new has come. So ang ganda po ng talata na binibigyang pansin. Tapos sumusunod pa po sa verse 18, and this is from God. So binalikan ko po, pag tinignan nyo yung katabi nyo, nagbago na ba? Binago na ba ang Diyos? Pag nakikita po natin ang ating mga kapatid na may pagbabago, mayroong pagkunlad sa pananampalataya, and this is from God. Yun po ang dapat nating makita. Kung meron mang nagbabago sa ating buhay, and this is from God. So yun yung magandang pagtingin. Na hindi po tayo magmamalaki kasi ang galing-galing na natin, nagbago na tayo sa maraming mga bagay, parang gumanda ang tingin sa atin ng community, and then, hindi dahil tayo lang. Kundi this is from God. Amen? Pwede bang palakpakan ng Lord? Ang galing-galing. Pero ano po yung ginawa ko dyan? Para mangyari yun. Sabi dyan, God, who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. So, binago, at the same time, yun ang gawa ng Diyos, nagkaroon po ng pagtatagpo. Ang Diyos na banal at ang taong makasalanan nagkaroon ng pag-ugpong, nagkaroon ng ugnayan. Dahil kanino? Dahil kay Kristo. So, pag tinitingnan ko po yung sarili ko, parang, sabi ko, parang hindi ako dapat maglingkod sa Diyos. Pero it is a privilege to serve the Lord. Amen. It is a privilege na maging part po tayo para dalhin yung mensahe ng pagliligtas ng Diyos. So, hindi yan dapat ipagmalaki. Kung meron kang nagagawa, praise the Lord. Kung meron kang contribution sa pagunlad ng iglesia, praise the Lord. Hindi dapat yan maging dahilan ng paglaki ng ulo o pagyayabang. Kasi alam natin, in all those things of accomplishment, in sharing the gospel, in doing ministry of the Lord, because it is from God. Tama po ba? So ito yung magandang bagay dito. Christ reconciled us to Himself and, gusto ko yung last part, gave us the ministry of reconciliation. So, sana nakita rin po natin yun sa sarili natin. Ito po ay inangkin ni Paul sa kanyang sarili na binabahagi niya sa mga mananampalataya sa Corinto. Na nakita niya, meron siyang ministry para sa Panginoon. Ngayon, sige, balikan mo. Naranasan mo na ba ang pagbabago ng Diyos sa buhay mo? Amen, this amen. Amen. Naranasan mo na ba ang reconciliation sa harapan ng Diyos? Pinatawad ang kasalanan mo? Amen po ba dyan? Now, ang kasunod po niyan, inaasahan dapat meron ka ng particular ministry o function sa pagsiservisyo sa Panginoon. Dito ang particular function na sinasabi niya, ministry of reconciliation. Ano ang ibig ipuntos niyan? Hindi ka magiging daan ng pag-aaway ng magkaibigan. Hindi ka magiging daan ng pag-aaway ng mag-asawa. Hindi ka magiging daan ng pag-aaway ng magkapatid. Hindi ka magiging pulsol. Yun lang po yun. Diba? Ibig sabihin, kung meron hindi pagkakasundo, it's normal. Pero dapat hindi ka maging dahilan para maging daan ng paglalayo ng unawaan at relasyon. So ito po yung identity ng ministry ni Paul. Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. Pero maganda pong pansinin natin yung salitang in first part, therefore. Pag binalikan nyo po from verse 11 hanggang verse 20, yung salitang therefore, sasalin po ng ESV, English Standard Version. Mapapansin nyo po sa verse 11, binanggit din po yung salitang therefore. In verse 17, binanggit din po yung salitang therefore. And even verse 16, from now on,
Therefore. So nagbago yung mga ano yan, resulta ng dahil kay Kristo. Meron siyang mga binigyang emphasis. And in verse 20, pag sinundan niyo po sa talata, sabi sa verse 20, therefore we are ambassador for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Sa Tagalog ang ginamit, maging kaibigan kayo ng Diyos. Pag sinabing kaibigan, maging close kayo ng Lord. So yun ang pinupuntos. So apat na therefore lang na-observe ko. Ibig sabihin, may binibigyan emphasis si Paul sa pagkakaugnay po natin sa relasyon natin kay Kristo. So, habang binubulay-bulay ko po yan, may tatlong bagay na naglalaro sa isip ko. Number one, we are created new in Christ. Binago na tayo ng Panginoon. Number two, we are commissioned as ambassador for Christ. Ibig sabihin, we are represented in the name of Christ doon sa tao na gustong iligtas ng Panginoon. Ano pa po ang pinuputos pa niyan? We are compelled by the love of Christ. Ibig sabihin, ang nag-uudyok ng buhay, nagmamanifest sa kanyang buhay, nag-motivate sa kanyang buhay dahil may motibasyon ng pag-ibig ni Jesus. Hindi siya gumagawa ng may motibasyon para sumikat lang. May motibasyon para maging magaling lang. May motibasyon para maging pogi lang. Hindi ganun yung idea. And because yung sabi ng ibang sasalin, controls by the love of God. So yun po yung nakita kong tatlong emphasis ng therefore na ito. Pero tuloy po natin ang pagbabasa para tapos na yung preaching ko Para matapos po natin yung talata. Verse 19, basahin po natin muli. 1, 2, ready, go. Yung reconciliation ng una, mula sa relasyon sa pakipaunan individual. Pero pagdating po sa verse 19, that is, in Christ, God was reconciling the world to Himself. Gusto pala mangyari ng Diyos yung sanlibutan, yung tao, yung mga mamamayan na namumuhay sa pagkakasala, pwedeng maayos ang ugnayan sa Diyos. So yun ang gusto niyang mangyari through Christ. So, tapos ano pa yung nakita natin dito sa talatang 11, entrusting to us the message of reconciliation. Meaning, para ma-reconcile yung relasyon ng tao sa Diyos, dapat may dala-dalang mensahe ng reconciliation. Ang tawag ni po dyan, message of reconciliation. At alam natin yan, paano mauugnay ang taong makasalanan at makalapit sa Diyos. That is the message of the gospel. Kaya nga po sa atin, sinisikap natin ang bawat individual matutunan yung share the gospel simple lang. Tama ba? Na-encounter nyo na ba na ma-develop yung kakayanan na mag-share ng gospel o wala pa rin sa isip natin at bilang individual, representative ni Kristo sa mundo ay tagapagdala tayo, tagapag-ugnay tayo ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon. O still, mababa pa rin ang ating angkas sa pagtanggap ng responsibilidad na yan. Pero naniniwala po ako, through Christ, ang nais ng Diyos, abutin ang bawat tao at maranasan ang pagkakasundo sa harapan ng Panginoon. Hindi na natin babalikan yung kasaysayan kung bakit nagkasala ang tao at bakit lumitaw na makasalanan ng tao. Alam na natin yan. Pero bilang individual na mananampalataya, sinisikap natin. Dapat tumatayo tayo, naninindigan tayo sa tawag ng Panginoon na dala-dala natin ang mensahe ng pagliligtas, dala-dala natin ang mensahe ng reconciliation. Kahit gaano pa katagal na ang nakaraan sa mensahe ng pagliligtas na naranasan mo natin, hindi dapat tayo kumakalas doon. Opo, tumatanda tayo. Opo, nagbabago ang lakas ng katawan natin. Pero sa likod ng motibasyon ng isip natin, hindi dapat nagbabago yung ating ganung pagtingin. Salamat po, merong mga nagbabago sa mga susunod na henerasyon. Merong mga yumaya po sa mensaheng ito. Merong papatuloy. Pero nakalulungkot po,
Kung sa tagal-tagal mo ng mananampalataya, nalalamig ka para gampanan ng tawag na ito ng Panginoon. Malungkot na balita yun. Pero salamat, that in Christ, God was reconciling the world to Himself. And that in Christ, entrusting the message of reconciliation. Salamat po sa pagkakahulog ng cellphone. So, ang linaw po ng mensahe ng talata. And verse 20, basahin nga po natin ng sabay-sabay. Verse 20, yung emphasis po natin lahat. 1, 2, ready, go. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Sabi sa last part, we implore you on behalf of Christ. Sa Tagalog, nakikiusap ako sa iyo. Maging kaibigan na kayo ng Lord. Magkasundo na po kayo, sabi niya. Ngayon, so, paano yung ginagawa ng Diyos? Being ambassador of Christ, sabi niya, God making His appeal through us. So, ano yun? Pag sinabing, lumalapit ako sa iyo, humingi ako ng pagkakataong makausap kita, para sabihin lamang, ang Diyos nakikiusap sa iyo. Hindi po mangyayari na marinig ng mga tao yung pakiusap na yun kung walang tatayo, walang titindig ng mga mananampalataya, walang magkukumit ng mga mananampalataya. Kinakailangan ng hamon sa panahon natin ngayon na maraming mga Kristiyanong alam ang unawa sa kaligtasan, alam ang responsibility sa kanyang paglilingkod sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. That's the message of reconciliation. So, babalikan ko po muli, hindi tayo pinili ng Diyos para maging daan ng pagtatalo ng isang pamilya, pagtatalo ng magkaibigan, pagtatalo ng magkatrabaho. Kung yan lang po ang galaw natin bilang mga Kristiyano, gumagalaw tayo na kapag tayo nagsasalita, yung bida at yung iba ay na sumasama. Kapatid, mag-isip-isip tayo. Hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Kung mayroong mga taong hindi nagkakaunawang, lumagay ka sa gitna para maglagay ng pag-aayos ng pagkakasundo. Pero ang problem po natin, kinasanayan na ito, yung kultura ng ganito, yung tinatawag na kampi system. Mas matuwid siya, kampi mo ko. Pero hindi gumagawa ng paraan para mag-ayos. Pero hindi ganyan ang tawag at disenyo ng Diyos. We are ambassador of Christ. Ambassador po, ang tawag po natin yan, official representative in behalf of. Yun ang ibig sabihin ng ambassador. So, ibig sabihin, halimbawa po ako pinili ng ating presidente as ambassador, pinadala ko sa Israel. Kung meron mga dapat na tindigan ako, ayon sa sistema ng ating bansa, yun ang aking sasabihin. Sino man yung mga nakakataas doon, ang sasabihin ko, hindi ko dala-dala yung sarili ko. Dala-dala ko kung ano yung interest ng aking bayan. So, official representative as being in Christ, as being you in Christ, we are official representative, ambassador of Christ. Amen po ba? So, parang yung habang binubulay-bulay ko yung mga talata tapos na yung preaching, ano po yung tinatawag ko po rito? Bakit ganito yung aking binibigyang pansin? Kasi ang ating panuwagan, by 2026, this year, we are looking forward at tinatawag natin reaching people for Christ. At reaching people for Christ, nakapalibot po dyan, family natin, kaibigan natin, classmate natin, co-workers natin, ng mga hindi pa mananampalataya. Ang tanong, gaano na kataas ang antas ng ating pagtingin pagdating sa pag-reaching people? Para ma-rate natin from 1 to 10, nasaan ka na? Pinakamataas yung 10, o bababa yung 0. Nasaan na po tayo? Still ba, parang nag-umapaw sa dibdib natin yung damdamin. Kung sino yung mga katransak ko sa business, gusto ko ma-influensya sila. Kung sino mga katransak ko sa negosyo o sa trabaho, gusto ko maka-influence sa kanila. Kung sino makatransak ko doon sa aking nasasakupan, gusto ko maka-influensya sa kanila. So, meron pa bang ganog, pagtingin? O Steve, kumikilos na lang tayo, bahala na.
Bahala na dyan ang mga missionary. Bahala na po dyan ang mga pastor. Bahala na po dyan yung Saturday class teacher natin. Bahala na dyan yung church leaders. Responsibilidad nila yan. I agree, disagree sa ganong statement. Hindi po ako nag-agree na trabaho ito lamang ng mga leaders. Trabaho po ito ng bawat individual naman ng pagdala as a church. Amen? Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa kasama mo, kasama ka rito kapatid. So, ulitin ko po yung tanong ko kanina kasi more on transformation na pinag-uusapan natin. Ano ang magandang sabihin sa atin na katabi natin? Bago ka na o magbago ka na? Ayan, ikaw ang nakakilala. Masabihin mo bang bago ka na? Dapat umagalaw ka na sa direksyon na ito. Ano? Magbago ka na. So magkaiba kasi yun eh. Di ba? So ito po yung tinatawag nating transformation. Mga kapatid, alam ko kung hindi natin ito magagawa kung sariling lakas lang. Pero salamat po. Simula sa pag-uusap natin, pagdating sa pag-abot ng mga tao, may pangako na ang Diyos eh. Sasamahan kita, hindi kita iiwan. Sa mga alagad, in Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, antayin ninyo ang pagbaba ng Santong Espiritu at kayo'y magiging saksi ko po sa Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. There is a promise na guidance and empowerment of the Holy Spirit. So yun po yung binigyan din ni Jesus sa kanyang pag-akyat sa langit. At promise niya, babalik ako. Ibig sabihin, umakyat siya, nag-iwan ng responsibility, and then as a church, as individual believers, may babalikan si Jesus sa atin sa pagtanggap ng ginawa ni Jesus na tayo binago ng apo ng Panginoon. Amen? So mga minamahal, marami pa po tayong mga gawain na tungkulin. Marami pa po ang dapat natin reach out. At ito po ang isang magandang bagay. Lagi po mayroong mga pamamaraan ng pag-develop sa church. Gusto natin ma-develop ng DLT. Ano ba yung DLT? Discipleship. Discipleship. DLT. Disciple Making Trainers. Okay. So, ibig sabihin, ginagawa yan ng mga kabataan. Pero kumusta po mga nanay? Paano tayo gumagawa sa ganong pag-disciple sa mga nanay? Kumusta po mga kalalakihan? Paano tayo nag-disciple at nag-i-involve? O nakakalas lang po tayo? O ibig sabihin, nakaagwat po tayo? Ano po yung aking ipinapaunawa? Hindi pwede wala tayong gagawin. Lagi tayong kabahagi at kasama sa plano ng Panginoon. Amen po? Sabihin mo rin sa tabi mo, kasama ka talaga dito kapatid. Ayan. Okay. Transformation begins in Christ, making us new. Binago tayo ng Panginoon. Our identity, desires, and even purpose, hinubog muli ng Panginoon. Ni-reshape. Muling iniayos ng Diyos. Yung pangarap natin sa buhay nakakonek sa plano ng Diyos. Yung disenyo na kakayanan natin, ikinukonek natin sa plano ng Diyos. Yung pangarap natin, ang magbuo ng pamilya, makaabot at maabot natin yung ating mga pangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi ma-connect sa plano at kalooban ng Diyos. Yung tinatawag na transformation, meron pong manifestation sa bawat galaw ng buhay natin, sa trabaho, sa pag-aaral, sa community, sa pamilya, meron po tinatawag na manifestation. At yung sinasabi ko, yung eksaktong salita, dapat nagmamanifest sa atin yung puso ng pagiging ambasador ni Kristo or representative ni Christ. Amen? Meron po tayo para mas maging malinaw yung ating pag-usap. Meron akong tanong dito, what is the manifestation of being transformed in Christ? Ano kaya yun? Ano ang manifestation na pwede natin bantayan based dun sa mga talata? Halos na-discuss na po natin, pero gusto ko pong maging malinaw yung ating pag-uusap.
So tingnan nyo muna yung katabi mo. Makain, nakasimangot na eh. So mga kapatid, magbago ka na. So, gusto ko po yung salitang new. Yan sa transformation begin in Christ, making us new. Kapag binabanggit mo yung salitang new, dati meron akong picture na dala-dala dati yung bago pa ako nakakilala ang pangit ko. Tapos na nakakilala ako, pumogi ako. Sabi ko, gano'n ba yung tawag na new? O, nung hindi pa ako nakakilala, hindi ako marunong tumingin ng maganda. Tapos nung nakakilala na ako, alam ko na kung paano maging maganda. Ano po sinasabi ko? May pagbabago. So, hindi pwede mo kasing mangyari na nakakilala ka sa Panginoon pero walang nagbabago. Hindi ko po tanggap talaga yung idea na nung ako ay noon, ganito ako, eh mananatili akong ganito hanggang ngayon. Kung masungit ka noon, mas masungit ka ngayon, nagbago din. Pero dapat hindi pa negative. Diba? Kasulong na positibong manifestation. Nagbago nga din po, pero masama, hindi paputi. Pero gusto ko po yung salitang new. Kasi yung sinatawag na transformation, that is a continuous process na binabago tayo ng Panginoon. Binabago tayo araw-araw. Kaya gusto ko yung awit na sinasabi dati, binabago ako ng Diyos araw-araw. Binabago ng Diyos araw-araw. So, marami pong ginagawa ang Diyos. Mayroong 5 aspeto sa buhay natin na pwede natin tingnan ng pagbabago. Number 1, physical. Kapag tumatanda ang isang tao, nagbabago ang mga katawan. Yung daming payat, tumataba. Yung mataba, pwede rin magpapayat. Okay? Yung mga maliliit, tumatangkad. Pero yung hindi talaga tumangkad, lumalapad. Kasi natabago din. Physically, mentally, dati ay wala kang pakialam, hindi ayaw mo talagang matuto, pero along the process na lumalago ka sa Panginoon, nabubuksan yung isip, nagbabago din. Emotional, dati wala kang pakialam, nagiging sensitive ka na, hindi man bigla, hindi instant, pero may ginagawa ang Diyos. Meron din natawag na social. Ibig sabihin, dati masyado kang isolated. Nabubuhay ka lang sa sarili mong mundo. Ang sobrang yaman mo. Dahil nagkaroon ka ng sariling mundo. Pero ngayon, na binago ka ng Diyos, na i-connect mo na yung sarili mo sa iba. Amen po ba? Pwede ba palakpakan ng Lord? And finally, spiritually, nagbabago. Tumataas yung atas ng pagmamahal mo sa Lord. Lumalalim yung commitment mo sa Lord. Sumisigla ang pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng ang tinatawag na malalim na kagalakan every time na yung salita ng Diyos binabasa mo. May gano'n ng pagbabago spiritually. Tapos hindi yun. Hindi ka masaya pag hindi ka kasama sa fellowship ng mga mananampalataya. Hindi ka masaya kapag hindi ka nakakapanalangin. Hindi ka masaya kapag ikaw ay walang ginagawa sa Panginoon. Ang kagalakan natin, bigyan kasiyahan kalooban ng Diyos. Amen po ba? So si Jesus, ganyan po ang kanyang kagalakan. Sundin ang kalooban ng Ama. So being new, dapat merong ganito lang manifestation, may pagbabago. Ano mga aspeto, binabago tayo sa Hindi ko sinasabing instant yan ha. Ang instant noodles lang yun. Instant love life din, instant din. Meaning instant. Meron akong na-interview nung nakaraan. Ang kanilang instant, nagtagpo yung kanilang love life dahil sa online. At na-develop sila. At nagpaplano na sila magpakasal kasi na-develop sa online. Nagkaroon sila ng instant love life. Pero dito po, wala pong instant sa pagbabago. Sa ginagawa ng Diyos, wala pong instant.
dumadaan po tayo sa proseso ng pagbabago ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sige po. Ito po yung tanong natin, what is the manifestation of being transformed in Christ? Number 1, being new in Christ, we have the ministry of reconciliation. We should live as witnesses of peace. So, ibig sabihin po, kung gumaganap tayo ng ganitong tungkulin na umaabot sa mga tao, nagiging daan tayo ng pagkakasundo, pag-aayos. Number 1, yung relasyon ng tao may connection sa Diyos. Yung relasyon ng kapwa nagiging maganda. Dalawa nga dyan yung sinasabi ni Jesus love your God, love your neighbor. So ibig sabihin, hindi natin maiintindi ang lahat ng mga tao sa kanilang mga issue. Pero kung meron tayong pagkakataon, maging daan tayo ng pag-aayos. Hindi natin maikokorek ang issue ng maraming mga tao. Pero pag may pagkakataon, dapat tayo ay nagdadala ng pagkakasundo. Tama po ba? Kung meron mga tao nagsasalita ng negatibong kaisipan sa kanyang kapwa, huwag mo nang kambihan, huwag mo nang susugan, huwag mo nang sulsulan. Kasi kapag yun ang ginawa mo, imbis na papatay yung apoy, nililiyaban mo. Meron ba ganyan kayo kakilalang tao na sulsulela, sulsulero? Meron po ba? Nakakapatid, hindi ganyan ang pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Ang lagi natin sabihin, laging magbukas ng pagkakasundo. Nakakantok po ba ang ganitong usapin? Na wala ka ng pakialam sa iba, ayaw mo na maging dahil ng pag-aayos. Nakakantok po ba usapin? Tingin niyo. Mga kapatid, pag tinatouch ng Lord ang puso ko para maging daan ang pagkakasundo, hindi mapapanatag ang kalooban natin. Nagiging daan tayo ng pag-aaway ng pagkakataon. Dahil sulsul ka lang ng sulsul. Pero bilang mananampalataya na binago ni Jesus, nagiging daan tayo para kaya ng mga tao. Una, sa pakikipagkasundo sa Diyos. Pangalawang, pakikipag-ayos sa kapwa. Ngayon, kung meron ng mga tao na hindi talaga sila magkaayos, ganun talaga huwag ka na sumali. Pwede ba yun? Meron akong ganyan mga kakilala. Galit sa isang tao, kukwentuhan ako. Dapat yung damdamin ko, magaling na rin ako doon sa kanya. Meron bang ganyan? Yung influensya na magaling ka rin sa kanya, pero wala akong issue sa kanya. Ang gagawin niya, kukwentuhan niya ako ng maraming negative na kalagayan ng tao yun. So dapat kung paano siya nagagalit sa tao na yun, dapat maging ganyan din ang galit niya. Mga kapatid, sana maging matalino na tayo bilang mga mananampalataya. Totoo, mayroong mga hindi nagkakasundong individual. Pero huwag ka nang sumali pa sa pag-aaway nila. Ang dapat mong gawin kung paano ka magkakaroon ng pagkakataon para matulungan sila mag-ayos. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? Para nangingiti lang kasi kayo Anyway, ito po yung sinasabi natin yun. We should live as a witnesses of peace. Dahil ang dala-dala ni Jesus pagkakasundo. Pag-aayos. Ang tawag na natin kay Jesus is the Prince of Peace. Number 2 po, na sinasabi natin manifestation. Being new in Christ, we should compare by the love of Christ. Meaning, we should carry the reconciling love of Christ. Yun ang sinasabi sa verse 14. Tama po ba? Mahirap po na tayo ay maging daan ng pagkakasundo. Yung love ni Jesus, hindi naghahari sa puso natin. Kapag ang naghahari sa puso natin ay galit, inis, sama ng loob, ang iaabot natin sa iba, hindi pagkakasundo. Kundi ang ipapaabot natin sa iba ay pagkagalit, o ang ipapaabot natin sa iba ay pagkainggit. Pero, ang sinasabi ng talata, being new in Christ, we should carry the reconciliation through Christ. Yung tinatawag natin reconciling love of Christ. Yung pag-ibig ni Jesus, mamayani sa atin. Yung pag-ibig ni Jesus, bumukal sa puso natin. Yung pag-ibig ng Diyos,
maranasan ng mga tao sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Sa tingin ko, malalim na struggle yan bilang individual na Kristyano. Lalo na kung puso natin, i-develop na ng hinanakit sa buhay. Yung hindi mo naranasan bigyan ng halaga, ang nag-emphasize sa puso mo, galit at hinanakit. Saan ka lalakad? Paano mo i-absorb yun? Unless naranasan mo na binagong na po tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nalulungkot po ako pag may mga Kristyano akong matagal lang kilala, hindi niya magawang magpatawad. Parang ang tagal-tagal ng panahon kapag kinuwento niya yung hinanakit niya, parang fresh na fresh. Lagi nire-refresh. Dapat yung nire-refresh lang computer. Huwag na yung sama ng loob. Kapag natapos na, kalimutan na. Tama ba? Tama po ba? Kapag naiayos na, kalimutan na. Huwag nang balik-balikan. Eh yung iba, ayaw alisan, pinakatambay pa sa puso nila yung hinanakit. Ayun, mamuhay sa sama ng loob. Alam niyo mo, yung mga tao na mamuhay sa sama ng loob, pumapangit. Tignan niyo po yung katabi niyo. Maganda ba? Hindi yan ang mumuhay sa sama ng loob. Yan ang ibig sabihin niya. So yun po, being new in Christ, we should carry the reconciling love of Christ. Ibig sabihin, nagdadaan ng pag-aayos. And that is a ministry. Di ba yung pag-aayos? Kasi merong mga issue sa puso. Merong hindi maayos sa pagtingin sa sarili. Alam niyo ba yan? Merong ganyan mga klase ng tao. Kahit ano niyang tingnan yung paligid, negative ang kanyang basa. Kapag nag-reflect siya, negative ang kanyang reflection. Kapag nakita niyang may magandang nangyayari sa paligid, kunyari lang yan. Ganun yung basa niya. May issue po yan. May problema po yan. Kaya ganyan yan mag-reflect sa maraming mga bagay. Kahit magandang nangyayari, negative ang kanyang reflection. Tingnan niyo po. Ganyan ba tayo mag-isip? Kapatid, bakit may kinakailangan ayusin diyan sa puso na yan? Baka kailangan ayusin ang pagkatao natin at ang kaluluwa natin. Hindi yan kayang baguhin ni pastor, hindi yan kayang baguhin ng church leaders, hindi yan kayang baguhin ng mga misyonary na nagkalat sa buong mundo. Ang tanging magbabago ng puso na yan ay si Kristo. Kagaya ng pinapahayag sa talata, we are new in Christ. So anong kailangan? Give up mo na. Kung ano yung nagpapagulo sa dibdib mo. Kung yan ay hinanakit, magpatawad ka na. Yun po yung issue. Being new in Christ, hindi tayo magdadala ng pag-aayos, yung pag-ibig ni Jesus, kung hindi nagkakaroon yung pag-ibig ng Diyos, hindi tayo makakapag-reflect ng pag-ibig ng Diyos. Pero pag pinag-usapan ng talata ng Biblia, sabi sa Romans chapter 5, ibinuhos na ng Santong Espiritu ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Pero still, nananatili ka sa galaw na walang pakiramdam. Nananatili ka sa galaw na walang pakialam. Pero sabi ng talata ng Biblia, Romans chapter 5, ibinuhos na sa ating mga puso ang pag-ibig ng Diyos. Agree ba kayo doon? Meron ng pag-ibig sa puso natin. Na-experience natin yung love of God. May banal na Espiritu na gumangbik sa atin. At ang magandang bagay, yung pag-ibig ng Diyos ibinuhos sa ating mga puso. Pero yung pag-ibig na yan, mga kapatid, laging naglalaban sa galaw ng kinasanayan mo ng ugali, kultura ng puso mo. Pag-ibig ng Diyos ibinuhos, pero parang sinasaway nung nananahan sa puso mo. Huwag kang pumasok nito, pag-aari ko na to. Kasi nag-aari sa puso mo, galit. O kaya hinanakit. Huwag kang mag-aari dito. Ako na may-ari ng puso ito. Mga kapatid, ano ba nag-aari sa puso natin? Pag-ibig ng Diyos? O hinanakit sa matagal na panahon? Kailangan alisin mo na yan. Alisin niya. Matutong magpatawad kung may nagkasala. Kung hinanakit, kalimutan niya. Ipalit ang pag-ibig ng Diyos. By then, pwede tayo maging daan sa tinatawag na reconciliation through the love of Christ. Amen?
Hindi ko alam kung ano talaga mga challenges ng buhay ng mga mananampalataya. Bagong mananampalataya, matagal lang mananampalataya, pero pag pinag-usapan mo natin malinaw ang instruction ng salita ng Diyos, ang instruction, binago na tayo ng Panginoon. So, tingnan niyo po ulit yung katabi niyo. Anong bagay dyan? Bago na o magbago na? Number 3 po. Being new in Christ, we are ambassador of Christ. Meaning, we are carrying the message of mercy and His mission. Hindi po kakayanin ng ilang mga tao ang misyon ni Kristo. Kasi napakalawak ng kanyang gustong abutin. Hindi po matatapos ang misyon ni Jesus sa sanlibutan kung ang gagalaw lamang ay yung ilang mga tao na inaasahan lamang natin sila ang gagalaw. Dapat ang ating paningin bilang mga Kristiyano na binago ni Jesus, kumikilos, gumagawa, dahil alam at naunawaan natin ang misyon ng Panginoon. In-observe po natin, niyapos po natin yung misyon ni Kristo. And through the love and mercy, we are reaching people for Christ. So, isang po natin pinag-usapan yung mercy. Pero isa, hindi pala yan talaga pwedeng ialis. Kapag niyapos natin yung mission, maunawaan natin, we are ambassador of Christ. So, official representative ni Kristo. Sa Palawan po, meron kaming mga dinidisciple na mga katutubo. Ibig sabihin, tinuturuan po namin paano mag-reach out ng mga tao. One time po, meron isang grupo ng mga mananampalataya. Kinwestiyon po yung paghayo ng mga katutubo. Sabi ganyan, nung isang nagtanong sa kanila, sabi niya, sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan para humayo? Meron ba kayo otoridad para humayo? Nakatingin lang po yung katutubo. Sabi niya, hindi siya sumasagot. Meron ba kayong dalang ID na nagsasabing authorized kayo mag-share ng gospel? Mag-reach out ng mga tao? Hindi pa rin sumasagot yung katutubo. Ang tanong lang ng katutubo, kayo po ba meron kayong ID? Nilabas niya yung kanyang ID. Sabi niya, eto ang ID namin. Saan po galing yan? Galing ito sa bishop namin. We are representative to share the gospel. Authorized kami. Sabi niya ganyan. Okay, sabi ng katutubo. Si Jesus po ba nakapirma dyan sa ID niyo? Hindi nakasagot yung may ID. Kasi po, ang sabi sa Bible, go and make disciples. Si Jesus po nagsabi noon. Naunawaan po namin yun. Kaya ang tanong po namin, si Jesus po ba nakapirma dyan sa ID nyo? They are representing their authority through their bishop. They are representing yung kanilang authority through institution. Pero ang pangkaraniwang understanding ng katutubo na hindi naman nag-aral ng mataas na pag-aaral, ang sabi niya, ang sabi ni Jesus, go and make disciples. Dahil po doon, kung merong ibang taglay na authority, binitiwan niya yung ID niya. Sabi niya, wala palang puwenta ito. Ang tunay na nagbigay sa atin ng authority as being ambassador of Christ. Dahil si Jesus ang nagkumanya. Go and make disciples. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. We are carrying the message of mercy and the mission of Christ, and that is comes from the Lord. So malinaw po, maaaring hindi kayo napatungan ng kamay dito ni Pastor. Si Pastor hindi mahilig magpatong ng kamay. Maski yung mga leaders natin maaaring hindi napatungan ng kamay. Pero narinig mo sa Bible mo na tinanggap mo si Jesus, go and make disciples, share the gospel simply lang, make it sure yung testimony mo, and then may practice tayong prayer, care and share. Find the
person of peace, and then open OBS. Then from that OBS, makikita natin magkakaroon ng isang panibagong local church. Pastor, hindi kami authorized dyan. Yung mga umatin lang ng T40, ang pwedeng gumawa niyan. Kami hindi. Eh sabi naman ng mga kapatid, kaya nga po meron tayong DMT. Gusto natin buong iglesia, ang bawat mga kabataan, ang bawat mga professional. Lahat po tayo may function to reach out people. Kaya po may mga ganong pwede. Hindi po pwede hindi tayo kasali. We should reach out people dahil yan ang command ni Jesus. Amen? So, tatlong bagay. We are carrying the message of mercy and Christ's mission. We should carry the reconciling love of Christ. And we should live as witnesses of peace. So, sa personal natin buhay, malamang nakikita natin na handa na ba ako sa ganitong galawan? Kung meron po tayo mga function, mga kapatid, tingin lang muna kayo sa maliit na pagtingin. Huwag muna yung malawak. Meron ka bang kaibigan sa paligid mo na kausap mo, nakakwentuhan mo, hindi pa mananampalataya? Baka yan ay pagkakataon, i-reach out mo siya. So, unang bagay, pwede ka magkwento ng binago ni Jesus sa buhay mo. Pangalawa, pag-aralan mo na kung paano mag-share ng gospel. Para makapag-open ka ng share the gospel, magsimula ka sa prayer, care, share. Tingnan niyo po, kapag pinractice yan, along the way, makapag-establish tayo ng relasyon. And then, baka sa pamamagitan mo, meron po palibagong local church. Tuwa po ako sa kwento lagi ni Pastor Ferdy, doon kay Barts, na dating barbero siya, umatin siya ng training, sabi niya, hindi ko kaya, kasi kapag narinig ko yan, maraming mga Englishan dyan, hindi ko maintindihan. Eh, sabi niya, hindi. Ang speaker natin, Amerikano. O, lalo kung hindi ko maintindihan, English-Englishan yan. Eh, ang husay mag-Tagalog. So, nahikaya siyang makinig. Alam niyo po, nakakatuwa. Yung dating barbero, kaya barbero pa rin naman siya. Ginamit ng Panginoon para makapagbukas ng tatlong outreach. Isang simpleng karanasan na nakita niya. Binago siya ng Panginoon. Amen? So, ulitin ko po yung tanong. Ano ang pwede sabihin sa katabi? Magbago na o bago na? Okay, Christ make us new to reach people for God. Number 1 po, pwede bang basahin natin? Mabilis lang po ito. Christ make us new to reach people for God. Number 1, ready, go. So, ibig sabihin, dapat angkinin mo ng bago na tayo. Sana walang magsabi sa atin magbago na. Lagi natin naalala, binago na tayo ng Diyos. Number 2 po, pakibasa, 1, 2, ready, go. Pinasisigla, pinalalakas ang ating unawa at binibigyan tayo ng understanding ng banal na Espiritu upang dalhin po natin ang mensahe ng habag ng Diyos at sumama sa misyon ng Panginoon. And number 3 po, gusto ko po yung salitang witness. Nasaksihan mo ang sakripisyo ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Nakita mo ang mga buhay na binago ng Diyos. Na-witness natin sa buhay na ito ng lahat ng sumunod sa Jesus, binabago ng Diyos. Amen? Yung dating kriminal, pinatawad ang kanyang kasalanan, binago ng Diyos. Yung dating prostitute, pinatawad ang kanyang kasalanan, binago ng Diyos. Yung dating mayabang, pinatawad ang kanyang kasalanan, binago ng Diyos. Maraming mga klase ng mga tao na nakaranas ng pagbabago ng Diyos dahil nakilala nila si Jesus. At tayo po ay matagal ng mananampalataya. Hindi dapat imposible sa atin ang pagbabago ng buhay. Kasi si Kristo ang tunay na nagbago sa atin. If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away and all things becoming new. Binabago tayo ng Panginoon.
Amen po ba? Pwede po bang palakpakan ng Lord? Meron po akong apat na tip na pwede nating alalahanin in practical application sa tayo binago ng Panginoon. Okay? Tip to live as being new in Christ. Number 1 po, pakibasa na sabay-sabay. 1, 2, ready, go. Be intentional about reconciling broken relationships, whether family, friends, or even across social groups. Ayun po. Gusto ko po isang intentional. Hindi po baka sakali. Intentional. Ibig sabihin, kung nagkaroon ka ng pagkakataon, magindaan para sa pag-aayos ng kaibigan, ng pamilya, ng kasama sa trabaho, even yung mga issue ng discrimination, pwede natin itong ipaglaban. Pwede natin itong susugat. Kasi part of our mission, advocating community transformation. Number 2 po, pakibasa po muli. 1, 2, ready, go. Speak with kindness, listen with empathy, and act with compassion. Kung meron tayong pagkakataong magsalita, magsalita po tayo, dala-dala po yung pag-ibig at habag ng Panginoon. May kagandahang loob. Inihayag po natin yung karanasan natin. At kumilos tayo ayon sa biyaya at habag ng Panginoon. Number 3 po, 1, 2, ready, go. Let your lifestyle reflect transformation, integrity in work, purity in relationships, humility in success. Tatlo yung emphasis ng transformation, integrity in work. Meron tayong mga work, Christian, believers, may work po tayo. Sa company, sa community, sa church, sa family, may kanya-kanya tayong work. Ang unang bagay, pakita natin yung ating integrity. Yan po ang bumababa sa panahon ng natin ngayon. Bumababa ang integridad ng mga tao. Kasi po, yung tama, ginagawang mali. At yung mali, pinipilit maging tama. Ganyan po ang issue ngayon. Pero panawagan, mga minamahal, bilang mga binago na ni Jesus, lumakan tayo na may integridad. Number 2 po, sabi niya, purity. Sa pakikipagkapwa, sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsasama ng mag-asawa, sa pakikipag-ugnay, sa serbisyo sa Diyos, dapat makita yung tinatawag na purity. Sabihin mo po, purity. So saan nagsisimula yun? Paano ba basahin yun? Sa puso mo, alam mo na masisiyahan ang Diyos. Kapag sinabing may purity. Hindi ko yan kayang basahin. Pero ang suggestion sa atin, yung lifestyle natin nagre-reflect ng tinatawag na transformation. Hindi po natin mabibiglayan, pero naniniwala po ako, ang Diyos na kumikilos mula noon na nakilala natin, siya rin ang Diyos na kumikilos hanggang ngayon. Tapos sabi mo dyan, humility in success. So kung meron pong nagtagumpay na sa atin, praise the Lord, pero huwag naman maging daan para ito ay magyabang po tayo. O kung tayo man ay sumisikat na, marami ng tagahanga, so huwag maging daan para yumabang tayo. So pagtingin sa iyo, gumaganda ka na, gumagwapo ka na, huwag maging daan para magmalaki tayo. Ibig sabihin, still, maisip natin na tayo ay nakatungtong pa rin sa lupa. May tamang panahon, harap tayo sa upuan ng Panginoon. Amen? Pwede po bang palakpakan ng Lord? And finally po, 1, 2, ready, go. Serve practically, volunteer, mentor, or help meet needs in your community. Actions often open doors for you. So yung last part, action open doors for words. Ibig sabihin, bago buksan ng Diyos yung partikular na makapagbahagi tayo ng salita ng mensahe ng pagliligtas ng Panginoon, mayroong unang hakbang. Sa atin, mayroong practice natin yung prayer, care, and share. Yan ang ating ginagawa dyan. Tapos finding a person of peace. So, minsan yung mga person of peace,
Yan yung mga tao nakaka-influence sa iba, pero nagkaroon ka ng connection, pwede silang gamitin para maghikayat pa ng iba. Pwede natin silang i-OBS. So sa madaling salita, mga minamahal, alam natin yung ganitong galawan. Pero bakit natin binibigyan ng emphasis? Kapag inabot po natin ang mga tao at makita po yung pagbabago, una sa buhay natin, sa mga taong inaabot natin, marami pa po ang mga tao na susunod at maglilingkod sa Panginoon. Marami pa po mga tao ang sasampalataya kay Jesus. At huwag natin hayaan ipigit na lamang ang ating paningin. Marami tayong pagkakataon para ibukas. We are reaching people for Christ, then expose yung buhay natin na binago na tayo.